motherhood is beyond gender. Wala talagang babae na magiging reg for a mother. Pabindahan din sa Yung professional receipt nila, sobrang happy birthday. Grabe pala talaga yung mata ni Nadine. Hindi din kayo for Best Actress Award. Ano po? Yung mga ginawa niya sa loob ng bahay ni Kuya, binagawa rin namin sa kadeti. Ang parang si Ria isang may pinaglalaban at tama sa buhay. So, abakan po. Estudyante yan, libista siya dito. Ako po si Marag Jex ng Pasig City. Yes, isa pong beauty queen na grocery. Ako naman po si Mother Twinkle. Ako po yung beauty pageant coach. Ako yung nag-train kay Mara dito sa pelikula. At ako pong may bahay na tinitirahan nila ha. Mga border ko sila, mga hindi nagbabayad. Lalandian lang sila lagi sa boarding house. Itong dalawang pasaway. Masaya po yung yung shooting experience namin. Nagsimula at natapos kami. Hindi nga nila alam na natapos na. So bitin kami, sobra kami nag-enjoy, masaya yung vibe ko sa namin, sa set po namin. Kaya hindi magtatakang kahit tapos yung pelikula magkita-kita pa rin kami at pagkakasama kami. Masaya lang po kaya sa pelikula pag pinanood nyo, tatago sa squee kung gaano kami ka-happy as a family, kung gaano kami ka-happy dun sa boarded house at yung naging relationship namin ni Mara. Hopefully maramdaman niyo rin sa mga skits. This movie has explained to me na motherhood is beyond gender. It's beyond just, bearing a child and giving birth to a child. Mas malawak, mas malalim pa ang ibig sabihin ng pagiging nanay pala. At yung binanggit nga rin ni Nadine doon, Na wala talagang babae na magiging reg for a mother. Ano siya, parang marami kasi akong friends na gano'n, na una sinasabi nila, no, I wanna be a mom, ganyan. Tapos pag nandiyan na, parang, ganito pala yun. And that's okay. That's not a problem. The thing is, kasi yung mga ganong klase ng mga situations na dumadaan sa buhay natin, doon tayo nag-grow, doon tayo natututo. So, I would say it's worth it. yeah. At laking pasasalamat at saludo namin sa lahat ng mga pumiling maging nanay sa mundo dahil ibang klaseng tatag, responsibilidad, at ibang klaseng pagmamahal sa puso nila meron sila para tanggapin nila yung obligasyon ng pagiging nanay. Nakita niyo po doon. Madami. This is half comedy, half drama. Kaya patatawanin muna namin kayo tapos gusto pa na so after. Madami kaming ginawang mabibigat na scenes doon. Lalo na yung character naman ni Ate Pais, magka-clash talaga. Malalim ang kontakit pa rin. Meron ako talagang discovery sa kanya as an actress. Kasi pag nagkaka-eksena kami, parang wala lang. Yung parang nagbabatugon lang kami. Parang napakadali lang para kay Nadine yung ginagawa niya. Yun nga yung parang, okay, gano'n lang. Pero pag pinapanood na namin siya sa screen, pag nagpi-preview kami, sabi ko, grabe pala talaga yung mata ni Nadine. Kaya pala ang dami ng Best Actress nominations and awards. Grabe pala talaga. Kasi parang ang dali-dali, ang simple-simple niya lang ginagawa yung mga eksena. Pero iba pag pinapanood niyo siya sa big screen. Ako naman happy ako na party ako nitong bago era ng acting ni Ate Vibes. Kasi sanay tayo sa kanyang before na comedy, ganyan, and also yung sa Beauty and the Dusty nung last time na nagka-work kami. Talagang comedy yung mga scenes namin, but this time around, may heavy scenes kami, may drama scenes kami, ganyan. So, alam mo yun, kahit alam ko na sobrang galing naman na ni Ali Wise kagatik sa poly, pag sa drama din talaga, naaano ako, yung nararamdaman, tumatambos din talaga sa akin. Beyond sa pagiging Mara ko yung binabato na emotion si Ate Pai. So happy ako na na-witness ko and nakatrabaho ko siya to. Ready din kayo for Best Actress Award. Ano po? Hindi for Best Actress Award. Hindi ako nagtataka kung magkakaroon ng another Best Actress Award si Nadine. Parang ang dali sa kanyang nasa break yung mga I think for us, kasi anina ko naman, it's always the last day for me to, parang want to watch. Ako talaga, mas excited ako na makita ng mga tao yung pelikula.
Kasi napakaganda po nung story ng Call Me Mat. So, bonus na lang yon kung masungkit namin yung mga awards. Yeah, at saka ang mahalaga sa amin yung magustuhan doon ng mga ng mga manonood. Kasi yung mga manonood, napakadami niyan eh. Eh yung mga award-giving bodies, diba, binubuo siya ng mga grupo ng tao, mga ilang grupo ng tao, diba? So, pero iba pa din pag ang humumusga sa'yo at nakaka-appreciate nung work mo, eh yung napakaraming mga madlapik na nakapanood at nagustuhan talaga yung tinanood na pelikula at sinasabi nilang it was worth their money. Masama pa ako. Ako yung pinagpapasalamat ko talaga yun, na medyo matagal na rin akong isingama ng mga Pilipino sa pagsa-celebrate ng Pasko nila. Parang pag Pasko, kapiling talaga nila ako. Kasama sa mga iilang activities nila na kaya nila gawin tuwing Pasko ay pupunta sa sinihan, kasama yung pamilya nila, tapos panonoorin yung pelikula ko. Kaya nga nung kinukwento sa akin na, nung nagre-research daw sila, pag tinitingnan nila daw yung activity nung mga tao sa mga sinihan, kapag pumupunta sila sa takilyera, kahit hindi nila alam yung title ng pelikula ko, sinasabi lang nila, yung pelikula ni Vice, kahit hindi nila alam kung anong title, pasok pipila sila doon sa sabihin ng pelikula ni Vice. Kaya sobrang grateful ako na ginawa talaga na akong bahagi ng pamilya Pilipina sa pag-celebrate ng Christmas nila. Naku nang pinidyan kasi sila lahat. O kaya humahaba yung mga eksena namin dahil sa kanila din. Manadagdagan na lang. Kasi naturally, ang sasaya nila, tapos bago pa namin sila makasampling na din, close na sila eh. So, sumisingaw din yung ganong closeness nila, yung relationship nila ang ganda-ganda. Kaya ang dali lang sa kanilang magharong tanang pagpatawa. Ang dami sasabihin. Kasi lahat pa, madali po sila lahat to work. Tama. Pinaalala po nila kami, lagi nila pakain si Meme. Pero mahirap din po at the same time kasi ang hirap pigilan ng tawa. Kasi talaga po nakakatawa lahat ng bato ni Zee. Ayun, yun ang problema, mamumalisis. Sa pamumuno ng leader nito. Minsan nga pag may mga eksena akong kakasama, sa nanonood na lang ako, tapos nakakalimutan ko na parte pala mo na eksena. Kasi iba kasi bato nila every scene, every cut. Mabubulat kami bago sasabihin si Meme pa si at nabigyan diretso lang. Tapos, every shot, mag-iiba yung eksena. Ano mo, sobrang nakaka-amaze. Nabilib ako siyempre, bago naman po sa akin yung Will Smith pag-akit. So, na-amaze ako sa kanila. Hindi pala magaling mali artista. Ganon sila kagaling, kahusay yung professionalism nila. Sobrang happy birthday. Talaga po, alam nyo nang guys, as in, pero ang appreciate ko lang kanya, sobrang, she gives us comfort talaga. Bago mag-start ang scene, dapat komportable kami. Binibigyan niya kami ng kakaibang sense of comfortability na okay kami lahat, komportable kami sa set, and we're able to act. And again, para po kaming viewer kasi iba't ibang thing, iba't ibang joke. Iba't ibang Namimili na lang director kung kilalapit ka sa joke. Isang eksena pa na iba-iba yung joke kada shot. Yung title, ibang iba personal. Magmula kasi nung ginawa kayong And the Breadwinner is, nag-iba na yung tema at yung atake ng pelikula ko. So tinutuloy lang ni Direk June Lana kung ano yung nasimulan namin. Kasi sabi niya, hindi pwedeng one time, big time lang yung And the Breadwinner is, yung ganung atake na sa pelikula. So itinuloy niya. So this time, ganun pa rin ang magpapatawa, mangungurot pa rin ang mga puso, pero meron kaming magandang ipinapaliwanag sa mga tao. Yung may mapupulot talaga magandang realization dito sa pelikula ito. At saka, iba yung dynamics namin eh. Kahit ang dati ng pelikula over the years, nag-iiba kasi yung mga kasama ko, iba't iba. Iba-iba rin yung pinibigay nila, kaya iba-ibang dynamics, iba't ibang level of joy and fun. A Christmas wish ko, bukod sa good health namin buong pamilya, at maging maayos na ang kulang na sa reporters. Siyempre gusto ko kumita ng malaki itong pelikulang ito. Kailangan ng ABS-CBN kumita itong pelikulang ito para sa pagpapatuloy ng pagsaservisyo ng kumpanya sa mamamayang Pilipino. At siyempre, ang greatest wish naman ng lahat, piling ko, sure naman ako sabihin ko, maging maayos na ang sitwasyon ng bansa.
gaya na nasabi ni Ate Vice, dami nang nangyayari sa Team Ligas. I'm wishing na this time around, kahit sa Pasko lang, medyo madiwendo naman tayo. Maging positive naman tayo. Yun, let's sana panoorin niyo po ang Imot.